Street dancing po kasi po naso po yung mga paglalaban-laban ng mga eskwela. Nandun din po makikita yung mga talento ng mga kabataan. Sir, ang nasa pong part sa Minasa Festival, yung street dance po ng mga bata. Nakakaaliw po sila, tapos magaganda yung mga suotan nila, ang gagaling nilang mag-perform. Ano pong pakiramdam nung nakita niyo yung anak niyo na kasali sa street dance? Nakasaya po, alam mong kami din po yung sumasayo ko. Dr. Albert Santos po mula sa Bulacan State University, Bustos Campus. Isang guro, researcher, artist, at project leader ng extension program Project Sago. Samahan ninyo ako sa mga kwentong Minasa Festival. 2015, una akong nakasama sa isang pananaliksik tungkol sa Minasa Festival. Kasama ko ang aking dating guro na si Ginang Teodorica Villegas. Sa kasalukuyan, 15 taon nang ipinagdiriwang ang Minasa Festival sa bayan ng Bustos. Bakit nga ba may Minasa Festival? Ipinagdiriwang ang Minasa Festival tuwing buwan ng Enero, kasabay ang pagkatatag ng bayan ng Bustos. Nakilahok ako doon sa sayaw sa kalye. Na-enjoy ko. Sabi ko, wow, sabi ko, gusto ko sa bayan ng Bustos meeting ko din. Kaya nagkaroon ako ng opportunity na naging SK ako, nilatag ko siya. Tapos sabi ko, anong gagawin ko? Anong proyekto yung may iwan ko? So, yun, nagkamap ako sa isang Minasa Festival. Una, ang idea ko lang, street dancing. Yun lang talaga. Street dancing, magpapamalas ng galing, talento, at ganun din ng produkto ng bayan ng Bustos. Kaya lang, during that time, hindi siya nag-work out. Pero pinagpatuloy ko pa rin yun at gusto ko pa rin magkaroon ng distinct na festival ng bayan ng Bustos. Kaya 2010, muli, inopen ko yun sa buong bayan. Ipinanganak ang Minasa Festival mula sa isang pangarap ng isang Bustosenyo na maranasan ng mga bata na sumali sa street dance at ipamalas ang kanilang mga talento. Kasabay nito, ang maitampok ang ipinagmamalaking panghimagas sa bayan ng Bustos, ang Minasa Cookies, na gawa sa starch ng arrowroot o sago, pula ng itlog, asukal, mantikilya at gata ng niyog. Ayon sa mga kwento, nakagisna na ng mga taga-Bustos na ihain sa mga bisita ang Minasa tuwing fiesta at ilang mahalagang okasyon. Ito ay nagsisilbing pangregalo o pasalubong. Ang Minasa ay nauugnay sa mayamang kasaysayan at kultura ng mga Bustosenyo. Katulad din sa Bustos, nang ang mga mayayamang pamilya sa bayan ay nagtayo ng kani-kanilang bahay na bato. Ginamit ang puti ng itlog sa paggawa ng adobe at inihiwalay ang pula ng itlog at ito naman ang ginamit sa paggawa ng Minasa Cookies. Sabi ko, ang bayan ng Bustos kahit maliit ito, alam ko, meron tayong may pagmamalakta. Lumakas yung turismo dito sa bayan ng Bustos. Kasi kung makikita natin, kilala yung bawat bayan sa kanilang mga festival. Napapakita yung kanilang mga produkto, napapakita yung kanilang mga talento. So, sinigurado ko na magkaroon ng ordinansa na hindi o kahit sino man ang maupo bilang alkalde o kahit sino man ang maging konsihal o vice mayor, kailangan pagpatuloy yung Minasa Festival. Kailangan budgetan yung Minasa Festival. Kailangan patuloy pa rin yung programa nito. Hindi madali ang pagluluto ng Minasa Cookies. Ang orihinal na sangkap sa paggawa ng Minasa ay ang arrowroot o sago. Ito ay isang uri ng root crop na halaman. Itinatanim ito sa buwan ng Mayo at maghihintay ng 8 hanggang 10 buwan. Sakto sa pag-aani sa buwan ng Pebrero, ang Pistang Bayan. Ang inaning sago ay kailangang bayuhin
upang makakuha ng starch o almiron. Huhugasan ito hanggang sa lumilis at saka ibibilad. Ngunit dumating ang panahon, wala nang nagtatanim ng sago. Kaya ipinalit na sangkap ang kasaba. Ayon sa mga kwento ng matatanda, si Ginoong Florentino de Leon o Ingkong Tino ang kilalang magsasaka na nagtatanim ng sago sa Tumana. Si Ginang Margarita Alfonso naman o Impong Ita ang unang nagbenta ng minasa sa bayan ng Bustos. At ang unang nagtayo ng tindahan ng minasa ay ang Fes Minasa. Espesyal ang pagluluto ng minasa cookies. Mula sa piling sangkap, ito ay minamasa o hand kneading. Kaya ito ang tawag sa minasa. Parang buhay ng mga Busosenyo, pinagbubuklod ng isang layunin. Hindi madali ang pagmamasa at tulad ng pagsasayaw at pagsari sa isang street dance at showdown competition. Ito ay nangangailangan ng talento, tiyaga, pakikisama at malawak na pangunawa sa tradisyon at kultura. Nung ayoko po talagang sumali sa minasa, na-influensya lang po ako ng mga kaibigan ko kasi po mahirap nga po, ganun po, baka po hindi ko po kayanin. Pero po habang nagpa-practice, mixed emotion po. Parang laging pagod pero nakikita ko yung liwanag. Ay, may may bunga to. Ilang taon na ako, simula po gamer. Sabi ko po rin po kasi wala po yung tao. Tapos, yearly po sumasali po kami kasi po na nagkakaroon po kami ng bagong kaibigan, circle po kami. Nung nagpa-practice po kami, nakaranasan po namin na magkaroon ng tampuhan, bawat po dancer. Dahil po madami po mga nangyayari. Madami po makukulit, mga may nasasabi ganyan po. Pero nakain pa rin po yung bayanihan para po magpanalo ng Alexis po. Sa katulad na po ng mga guro at mga estudyante po. Tumulong po para gumawa ng props para po matapos agad. Kasi po totoo po yung struggle is real. Kasi po kalaban po namin yung init sa bawat sayo po sa practice. Nahirapan po kasi po yung gown, mabigat po siya tapos sasabayan pa po ng init namin panahon. Tapos kailangan po yung qualities mo naman sayo siya kahit mabigat po, mahirap po malaw. Dapat po talaga hindi po ako sasali. Natawag na po ako sa stage na kasali ako sa minasa. Kaya sumali na din po. Trinay ko na din po. Masaya po. Dahil? Hindi ko po ma-explain kung bakit ako masaya dahil sa pagod. Nanalo po kasi kami. Pero ano yung mga binagdaanan ng hira sa rehearsal? Sige na pwede mo bueno. Nung rehearsal po kami, naano po kasi ako dahil kapagalitan ako ng sa 3 hour po. Gusto ko lang talagang mag-quit dahil mag-tisya ako umiyak. Kasi ngayon lang po ako nakalalas ng... As nung napanya ka, tama ka? Oo, tapos... Pero napaglabanan mo? Ako, na kapasama lang po ako sa pinakalas na namin sa Minasa, nakapagsayaw po ako ng street dance, showdown. Oo. Proud po ako sa kanila at proud din po ako sa sarili ko dahil na tawid po namin ang pagsasayaw na yun. Dahil kahit mag-init, kahit mahirap, na rawit po namin ang pagsasayaw. Magkano yung budget na natatanggap ninyo?
Actually, yung natatanggap namin ay 50,000 pesos. So, yan ay nagagaling sa ating pamahalang bayan ng Bustos. So, yun ay talagang hindi kakasya sapagkat napakaraming gastusin. Sa katunayan nga, props, and then ricer, ang damit ng mga bata ay talagang napakamamahal. Grade 1 pa lang po kasi, napapanood na nila kung paano mag-practice ang aming mga bata. Napapanood nila kung paano sila sumayaw, maghirap, at lumigaya kapag sila ay nakakatanggap ng papuri, nakakatanggap ng premyo, at nakakatanggap ng tagumpay kung sila man ay mananalo. So yun yung isang factor kung bakit sila na-motivate na sumali. Maraming mga bata ang hindi talaga nakakakain ng minasa. Sana po ang aming mga bata sa ika-6 na baitang, ang aming mga mag-aaral ay makatikim man lang ng minasa. Sa ganong pagkakataon ay maikukwento nila sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kaharap. Ano ba yung minasa? Kasi dati nung high school kami, sayaw lang di ba? Sayaw ka lang Pero ngayon kasi, ngayon ko na-realize na kapag pala siya merong festival, hindi ka lang mag-relate dun sa sayaw. Dapat pala mag-isip ka rin kung bakit din sa history. Kailangan mo rin talaga siyang halukayin. Sa pagsakalan, meron talagang pipili ka ng mga dancer. Pero yung ugali, parang ang hirap pagsamasamahin kasi kailangan yan, yung character nila kailangan hindi kang pwedeng magaling ka sumayaw. Dapat unang-una, magaling-galing, may respeto ka din. Ang mga minasa dancers sa kabila ng init, pagod, ay masayang naghahatid sa mga manonood ng kanilang talento sa pagsasayaw. Nagtutulong-tulong ang mga guro, magulang at komunidad upang maging makulay at magara ang mga costumes. Parang isang minasa matapos na pagsabasamahin ang mga sangkap, mamasahin at ihuhulma sa pamamagitan ng trohel upang magkaroon ng iba't ibang disenyo at puputulin ang gilid sa pamamagitan ng kritil, isasalang sa mainit na oven at dito lalabas ang masarap na minasa cookies. Nagpatuloy ang aking pananaliksik 2016. Nagkaroon ng project upang palaganapin ang sago. Nagkaroon ng partnership ang pamahalang bayan ng Bustos, Bulacan State University at Department of Education. Isa sa layunin nito ay maibalik ang minasa sa original recipe nito, ang arrowroot starch. Nahinto ito dahil sa pandemya at muling inilunsad nitong 2024 ang Project Sago. Gumawa ng module tungkol sa pagtatanim ng sago at Minasa Festival upang mas lalong maunawaan ng mga batang Bustosenyo na nag-aaral sa elementary at high school. Ano na nga ba ang narating ng Minasa Festival ngayon? Patuloy ang pagnanais na mapaunlad ang Minasa industry upang makatulong ito sa ekonomiya ng bayan. Gayon din ang pananabik ng mga batang Bustosenyo na mapabilang sa taunang pagtatanghal ng Minasa Street Dance at Showdown Competition. At sa ganitong paraan ay makilala at mahalin ang sariling kultura at tradisyon. Ang Minasa Festival ay tulad ng isang mina, ang mayamang kultura ng Bustosenyo. Isang masa, ang pagkakaisa, pagbubuklod, na makamit ang isang layunin para sa lahat. At asa, ang pagpapatuloy sa kabila ng mga pagsubok, na uunlad at magkakaroon ng magandang bukas. Patuloy nating tangkilikin at tikman ang saya ng Minasa Festival. Halika, sumama, tingnan ang kaunlaran, mga produkto
pasyalan, pagkain may linamnam, kasaysayan, kultura, sining ng bayan dakila, makikita, madarama, gusto sa inyo,